Attorney Sani Matula. Ang Pangulo po ng Federation of Free Workers. Attorney Matula, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, sir. Ay, Aljo, magandang umaga po at syempre magandang umaga rin po sa libo-libo ninyong tagasunod sa radyo at sa social media. Ano po reaksyon niyo po dito? Ipagpaliban daw muna ng pamunuan ng mga expressways natin na pagpapatupad ng stricto. Ito na, pagmumultahin na ang mga motoristang walang RFID ding dadaan sa mga expressways. Unang-una, kasama ng Aljo, ino-oppose namin yung penalty na ini-impose para doon sa walang RFID o insufficient yung load sa RFID. Mm-hmm. Para bagang inait sa puwera na yung pera ng Pilipinas dyan, hindi na nire-respeto. Kasi maski may pambayad ka, kung kulang yung load mo sa RFID, ay may penalty ka na. So as if you are paying cash, you will be penalized. So hindi yan maganda at violation yan ng Article 1249 ng ating Civil Code patungkol po sa legal tender na ang pagbabayad ng mga utang at mga obligasyon sa Pilipinas dapat pera. Ay pera. Oo. Pera talaga. Siyempre. Oo. At kung kulang lang naman ang iyong insufficient load ay pwede mo nang dagdagan at bayaran ng cash. Cash, diba? tama. At kung wala kang RFID, ay siyempre cash. Kaya wag nating tanggalin yung cash lane sa ating mga tollways, ano? Kasi baka binabaliwala natin ang ating pera, Philippine piso, at ginawa natin katawa-tawa. Tama. May punto kayo, Attorney Matula, no? Payment, mode of payment. Yung modes of payment natin talaga cash. Cash talaga. At saka yung pera natin hindi Mickey Mouse yun na papatawan ka ng penalty kung yun ang gagamitin mo pambayad. Kaya na nga, kung nagkulang, meron ka namang RFID, nagkulang, di tumanggap kayo ng pera. Napakasimple, ano? Sa Article 1249 yan, kapag ang inyong agreement ay halimbawa foreign currency, ay o ibang pamamaraan ng pagbabayad at imposible ang pagbabayad ng ganon, ay siyempre pag nasa difficult times, ang perang Pilipino dapat ang tanggapin sa Pilipinas. Yun. Kasi nga, iba talaga ang problema dito. Minsan, nakakaltasan. Yung pera nawawala nga yung load. So, yun ang problema Yun pa, Yung problema kasama Aldo, ano? Kasi yung mga screen ng ating mga ng ating mga tollway, hindi mo makikita kaya hindi mo alam kung anong balance. Magkano na lang naiwan sa load mo. So, depektuso din yung equipment ng ating mga tollways, kaya palagay ko hindi ka dapat ipipinalize. At pa isang pagkakataon, halimbawa, kung nakalimutan mo, yung load mo, hindi naman nakalagay sa cellphone mo na i-remind ka na kung magkano na lang yung load mo, parang masyado namang punitive, ano? Masyadong parang oppressive yung 500 pesos o 1,000 pesos na penalty. Ito bang pagdaan natin sa mga expressways, pribilehiyo o karapatan ng isang motorista? Palagay ko naman karapatan yan kasi public service yan. Public service yan. So, kung publiko yan, dapat hindi ka may i-exclude sa pagdaan dyan. No? Kung halimbawa, nababayad ka naman at babayad ka naman ng tama. May karapatan kang dumaan dyan. Mukhang hirit ng mga pamunuan ng expressways, kung wala kang pambayad, dumaan ka sa service roads. Kung gusto mong dumaan dyan, magpa-RFID ka at sumunod ka sa aming mga batas. Parang gano'n naman gusto nila mangyari. Pero yung batas nila kasamang Aljo ay hindi dapat salungat sa batas ng Pilipinas kasi mayroon tayong new civil code at mayroon pang Central Bank Act tayo na pananagutan ng Central Bank. Nakasulat naman dyan sa pera natin, di ba? Pananagutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pambayad ang pagbayad sa papel na ito, di ba? So baka binabaliwala nila. Pera na lang siguro kung pumasok ka talaga dyan na wala kang RFID. Yun, siguro pwede natin sabihin na pabor ba kayo doon na ipipinalize na wala talagang RFID. Wala. Palagay ko dapat may nakahanda dyan kasi yung mga probinsyano na pumapasok at hindi pa nakadaan ng
Oh. ng expressway, siguro may dapat nakahanda na pwede namang maglagay sila agad ng RFID pagpasok sa tollway, di po ba? So, maaari namang pagpasok agad at walang RFID, lagyan agad, siyempre. Libre naman yun, di ba? So, dapat handa yung, basta may pambayad, ay dapat handa yung ating mga tollways na ibukas yung paglalagay ng RFID o anumang sticker para doon sa pumapasok sa tollway at hindi na dapat i-penalize. Alright, maraming salamat Attorney Sunny Matula ng Federation of Free Workers. Thank you po. Maraming salamat, Aljo, at siyempre mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong himpilan. Ginoong Julius Corpus at tagapagsalita naman ng TRB, Toll Regulatory Board, makakausap natin. Julius, good morning. Sir Aljo, isang magandang umaga po at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa inyong programa sa Punto Asintado ni Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga po. Ano po ang reaksyon ninyo sa sinabi lang ngayon lang ni Atty. Sunny Matula? Oo. Na kapag nagkulang ang load o wala ka ng load, pumasok ka sa mga expressways, ay hindi ka dapat ipipinalize. Bagkos, dapat bayaran mo na lang in cash. Kasi nga may paglabag yan sa ating civil code, kodigo sibil, na dapat kung maaari, pera ang dapat ibayad. Opo. Okay, sige. May I? Yes, sir. Aljo? Go ahead. Okay, thank you very much. Una-una ho, we give due respect to the Honorable Gentleman, Mr. Matulak, tungkol sa kanyang mga pananaw sa pagbayad ng cash o sa paggamit ng RFID. Bagamat hindi po ako abogado, pero ang pagkakaalam ko po dito sa ating programang inilalatag natin na cashless and contactless toll collection through the RFID, ay may basihan naman po ang ating tanggapan ng isang DOTR sa kanilang mga kautusan at pagpapatupad ng mga regulasyon ukol sa paggamit ng ating mga expressways at mga limited access facilities na under the RA 2000 ng ating mga batas. Ito pong panukala o question or pangalan sa posisyon ni Sir Matula, kaya yung walang load o kulang ang load ay pwedeng magbayad ng cash. Ang totoo po niyan, sa ngayon, Sir Aljo, pwede pa naman po kasi magbayad ng cash. Kasi hindi pa ho natin ipinatutupad yung total cashless on contactless toll collection. So meron pa ho tayong isang lane at least na inilalaan sa ating toll plaza kung saan yung walang RFID, no? Opo. Ay doon na lang tumungo kasi may directional sign naman na pagka wala kang RFID, doon ka pumunta, doon ka magbayad ng cash ng ano mo kung wala ka pang RFID. Doon naman sa kulang ang load, wag lang gusto lang naman sa ATC, doon naman sa kulang ang load, bagamat may RFID na sila, ayaw naman nilang gamitin yung RFID nila, gusto nila magbayad ng cash, tumungo doon sila sa RFID, doon sa bayaran na kung saan sila pwedeng magbayad ng cash. Kaya na sa sitwasyon po ngayon. Doon sila magbayad, subalit may mga adjustments na pwedeng gawin doon sa kanilang account. Baka kasi nabasa na sila doon sa entry point ng RFID nila. So kailangan ng mga adjustments na kailangan gawin sa account. But for the meantime, yun po ang sitwasyon. But when the contactless or yung total cashless ay ipinatupad na po, no, ang ating DOTR at ng TRB, ay magbabago po ang magiging tema. So kailangan at time, hindi kayo makakadaan sa ating expressway kung wala kayong RFID. At kung kulang ang load nyo rin, ay pwede kayong mapatawan ng ano. Kasi ano na po yun yung pagka wala kayong load, dadaan kayo sa isang RFID link, you're already obstructing traffic na tinatawag.
at nakakasagabal na po kayo doon sa mga responsible and compliant na mas higit na nakakaraming RFID users po natin ngayon. Kung wala kayong load, doon kayo nagpupumilit at doon pa kayo magbabayad, lalo pong nagbabagal ang gagawin ng trapiko dito sa ating mga ETC lanes, Sir Aljo. Okay. So yun lamang po ang aking maibibigay na pansamantalang mga komento on that regard. At kami naman po kung sakasakaling may mga ganyang panukala na legal ang basihan ng kanilang mga naisipan, siguro po ipaabot officially sa na tamang proseso, lahat yan mag-file sila ng mauukol na liham o aksyon. Nang sa ganun ay mabigyan din po ng opisyal na reply o aksyon ng ating tanggapan o ng DOTR as the case may be. Okay. Alright. So October 1 ang implementation po nito. Kayo ba'y gagawa ng app? Yung mga expressway companies para doon na ma-check ang load ng RFID. Yan kasi ang reklamo. Na hindi nila alam kung may laman o hindi ang kanilang RFID. Oo nga, Sir Aljo, ang totoo niyan, meron na po. Okay. Meron na po. Meron na po tayong applications available para ma-check ang balances nila. May yung pong mga service provider natin, dalawa lang naman yan, RFID at AutoSweep. Kumontak po kayo sa kanila, makipagkaugnayan kayo. Madali niyo pong makukuha ang inyong balance ng load. Meron din pong statement of account na kung saan binibigyan kayong statement of account, naway yung inyong mga personal information ay updated. Baka yung contact number nyo ron or email na binigay ninyo dati sa dating account ninyo, hindi nyo na ginagamit, hindi kayo makukontak. So, i-update nyo lang po information ninyo para makontak at mabigyan kayo ng mga ganong informasyon o ma-access ninyo ang balanse o status ng inyong account. At yung mga toll fare indicator na sinasabi ninyo kanina sa expressway, yan po ay ginagawa na po ng ating toll operator. Kung saan pagka kayo pumasok, lumalabas po ang balanse ninyo o kaya may message kayong makukuha kung magkano ang balanse ng load. Panawagan na lang po, Julius, sa mga wala pang RFID, lalo't na-move sa October 1 ang implementation ng ito na nga, pagbumulta sa mga walang RFID at kulang ang load. Opo. Maraming salamat po muli sa pagkakataon, Sir Aljo. Sa lahat po ng ating mga kababayan motorista na wala pang RFID, patuloy po ang paghihikayat namin sa inyo na magpakabit na po kayo ng RFID sapagkat kahit na anong ang tingnan po natin, mas mabilis po, mas maginhawa kung may RFID kayo kumpara naman kung kayo nagbabayad ng cash. Yung mga sinasabing reklamo noon, nawawalang load, hindi nababasa. At tinutukoy naman po yan ginagawa ng solusyon. At kung may problema po pa kayo, idulog nyo po sa aming tanggapan. Dito sa public assistance sa crb.gov.ph o kaya records sa crb.gov.ph. Gagawan po natin ng paraan na matulungan kayo sa inyong mga concerns sa RFID po ninyo. Maraming salamat, Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board.